Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo ang garapalang palusot ni Comelec Chair Garcia sa mga receipt discrepancy. Alam mo yung mga taong bumoto na hindi yung mga binoto nila ang nagsilabasan sa mga resibo nila? Putya, nakalimutan lang daw ng mga tao ang boto nila mga idol. Imagine nyo yun. Nakatawa talaga tong Garcia na to, no? Grabe yung garapalang palusot nila no? Harap-harapang panloloko ang ginagawa nila no? Pasalamat kayo, hindi sa akin nangyari yan nung bumoto ako Kasi bibidyohan ko talaga yon. Wala akong pakialam kahit na magka-violation ako. Basta mabidyohan ko lang ang anomalya na yon sa botohan. Diba? Kasi very unfair talaga yon mga idol. Tama. Imagine mo, yung binoto mo, hindi yun ang lalabas sa resibo. Aba, malaking kalokohan yun, di ba mga idols? Tama. So guys, sa last video ko po, may pa-premyo po akong ibibigay sa makakahula kung sino po yung dalawa kong senador na dinagdag sa Duterte. So guys, ang instruction ko po doon ay i-share nyo po yung video ko sa Facebook. Kunwari mga idol, pinost ko sa page ko, di ba? So guys, ito po yung aking page mga idols, di ba? Ito pong page ko na Mr. Rio. Okay, i-down nyo lang mga idol. Okay. Ito po yung video na yun mga idol. Ito pong video na to. Okay. All you have to do is click share mga idol. I-share nyo lang po ito. Tapos ilagay nyo po yung pong inyong sagot. Sa kung sino ang dalawang dinagdag ko So guys, ilagay nyo po ang inyong sagot sa kung sino ang dalawang dinagdag ko sa Duterte nung nakaraang halalan. Okay ba? So guys, kunwari ang sagot nyo ay si Iron Man. Saka si Batman. Parang ganun, di ba? So ano guys, hulaan nyo And then, just click share mga idol. I-click nyo lang po yung share. And that's it. Makakasali na kayo mga idol. Pero sa video na to mga idol, itong video na to na ang i-share nyo at ilagay nyo po ang inyong mga hula. Okay ba mga idols? Malinaw yung instruction ko Kung sino lang po ang mag-share nito, yun po ang makakasali sa ating pa-contest. At kung sino po ang makahula nung pong dalawang senador na yon, may GCash po sa akin. Okay ba mga idols? Pero nung chinek ko yung page ko mga idol, may mga nag-share pero wala pong mga caption. So salamat naman at walang sumali. Hindi po, joke lang. Siyempre gusto ko merong sumali para merong manalo Tama. So guys, ito po yun. Punta ako dito sa aking last video. Yung garapalang palusot ng ng Comelec, 'di ba? Walang sound yan syempre. Pero guys, merong mga answer dito sa comment section mga idol. Okay, check natin yung mga comment ng ating mga kapatid dito. Mga makabayans nating mga kadides. Sabi ni Idol Cord, planado ni Bangag. Grrr. Oo nga guys, mukha nga. Hunasan and Villar yung plasto mo mga idol. And tingin ko sobrang hirap sagutan ng dalawang additional na senador ko mga idol kasi hindi nyo ine-expect na yun yung dalawang senador na inad ko. So hindi po si Villar at si Hunasan mga idol. Aimee at Camel? Hindi rin po. Hindi rin. Si Kirubin daw sa si Marcos? Hindi rin po. Ayon kay Idol Balotsky 31, straight PDP kami, bakit ganon? Taga saan ka ba idol? If taga Mindanao ka, no doubt mga idol. Duterte po kasama si Aimee at si Camille, yun po ang top 12 doon mga idol. Tingin ko hindi po nila na-manipulate ang resulta ng botohan doon. Para sa akin, yun ang legit dapat na lumabas kung walang dayaan ang eleksyon. Okay? Sabi naman ni Idol Jolar 326, Busita at Villar, no. Busita, iboboto ko. Buisit. Buisita nga ang tawag ko dun Epal yun Hindi ko boboto yun no. Villar and Marcos, hindi rin po. Hindi sila ang inad ko mga idol.
Kahit na alam ko na ginawa ni VP Sara yon dahil 10 lang ang PDP, syempre additional 2 para maging 12, si Camille Villar at si Aimee, hindi ko pa rin sila binoto mga idol. Iba po ang binoto ko. Ay naman kay Idol Oplo, makabuntis? Sa kanya daw Duterte. Pero napasama daw si Soto. Ay nyari, Diyos ko po naman mga idol. Syempre si Soto mga idol kasama yan sa alyansa. So hindi malayong hindi makapasok yan. Syempre part ng grupo ni Bangagski, di ba? Sabi naman ni Idol ABC, milyonaryo na si George, katulad ni Bautista. Kumulik na talaga siya. Sunugin ang kumulik. Wordplay yun nag-wordplay ka idol Ayos yan, ayos yan. Sabi naman ni Idol Celso, hunasan daw at saka si Kirubin. No, hindi po si hunasan at Kirubin mga idol. Hindi rin po. Kahit isa sa kanila wala Sabi naman ni Idol Kirubin, speaking of Kirubin mga idol, Kirubin din to, Kirubin Castro 1311, kunwari lang daw may glitch ang balota nila para mawala ang speculation na napa-insert nila ang Bam at si Kiko Matching. Oo nga guys, nakakagulat talaga yung Kiko na yan sa si Bam. Alam nyo guys, mas hindi pa kapanipaniwala sa fairy tale ang pagkapasok ni Bam at ni Kiko mga idol. Yan ang dapat nilang imbestigahan. Paano nakapasok yung dalawang basura na yan? Tama. Diba? Dahil si Bam mga idol, alam naman natin na sumali yan last election 2022 sa pagkasenador. Hindi yan nanalo Diba? Siguro pang 14 yata yan o 13. Ewan ko number 13 ata siya o 14. Basta ganun. Okay? Ngayon, ang ginawa lang niya ni Bam is naging gamer lang yan. Habang wala yan sa Senate. Okay? Pa-video-video, ewan ko di ko sinusundan yung basura na yan kasi basura nga yan And then after 3 years, okay, wala ka namang ginawang espesyal or anything. Okay? After 3 years, tumakbo ka ng pagkasenador, naging number 2 ka. Pucha, mas imposible pa sa fairy tale yun, mga idol. Diba? Saka nakapasok pa si Kiko Matching, diba? Imagine nyo yung mga idol. Napaka-imposible. Ano bang ginawa ng mga yan? Nung wala sila sa Senate, diba wala naman? Tama. Buti sana kung meron sila nagawang something special. Something na ikaka-proud ni Ate Shawi. Diba? Kaso wala naman Diba? So, itong dalawang basura na to out of nowhere, nakapasok ng top 12. Top 2 saka 5 pa nga mga idol. Diba? So, para sa akin guys, mas imposible pa sa fairy tale ang pagkakapasok ng dalawang basura na to sa totoo lang. Real talk yun mga idol. Ay naman kay Idol D-Rate Helen 5228, tama ka talaga, karapal masyado ang dayaan. Totoo po yan. Alam nyo guys, nakapasok pa nga sila ng 6 Diba? Nakapasok pa kayo ng 6. Imagine that. Na ang malakas naman talaga kung hindi dadayain ng eleksyon ay PDP laban kasi marami po talaga ang mga ka-DDS natin na bumoto sa mga yan. Ngayon nalaman nyo na malakas pa rin talaga ang mga DDS dahil nakapanalo pa kami ng Bongo, ng Bato at ng Marcoleta. Diba? At kung magiging legit ng botohan, pucha mas malakas pa pala ang mga Pinklawan dahil naipasok nila si Bam sa 2nd place. Saka pang 5th place, si Kiko Matching, di ba? Di mas malakas pa pala yung mga yun. Tama. Dahil kung malakas talaga ang mga lulista, loyalista, dapat na ipanalo nyo lahat ng miyembro ng alyansa. Tama. Di ba? At kung i-check natin mga idol, ang resulta, nakaka 97.31% na po sila mga idol. So malapit na po ito. Ilang kembot na lang tapos na ito mga idol. Si Kuya Bongo 26.4 million. Pero kagabi mga idol, kung napansin nyo yung thumbnail nung pong video ko kahapon, nasa 26 million na po yun. And then kaninang umaga, nagulat ako sa mga post ng mainstream media, 21.7 million lang ang boto ni Kuya Bongo. Bakit? Saan napunta yung 5 million, 'di ba? Na binawas nila. And then may nabasa akong isang post na meron daw sobrang 5 million na boto mga idol. Imagine that, 5 million na boto. Pucha, saan? Sa boto kay Kuya Bongo kaya binawasan nyo? 'Di ba?
Maiintindihan mo pa mga idol kung ang partial na bilang kahapon mababa pa sa 21.7 million na boto ni Kuya Bongo, di ba? Pero hindi nabawasan. So anong paliwanag dyan? Di ba? Anong paliwanag dyan ni Garcia mga idol? Bakit ganun? Dapat questioning ka, di ba? Tama. Dapat talaga questioning ka. Kasi paano nangyari yun, di ba mga idol? Binawasan yung boto, imagine that. Ano yung lokohan? Tama. Di ba? So guys, ito po ang I think malapit na sa final na resulta ng botohan mga idol. Adjust lang natin ito mga idol. Yan. Para nakapasok tayo sa loob. Okay? So congratulations ulit mga idol kay Kuya Bongo dahil naka 26.4 million votes siya. Na kung hindi nila binawasan, nasa 30 million dapat ang boto ni Kuya Bongo. O baka mas mataas pa sa boto ni Kuting noong tumakbo siya sa pagkapangulo, no? Siyempre siguro nakita nila, ay pucha magiging 30 million si Bongo? Wag naman Baka ganun yung sinabi nila mga idol. May higitan pa ako ni Bongo? Aba wag ganun, bawasan nyo ng 5 million yan. Baka ganun yung nangyari, di ba mga idols? Sige po naman. So ito guys, napaka-imposible po talaga na makapasok po itong si Bam Aquino mga idol. Gaya nga po ng sabi ko kanina, mas imposible pa sa fairy tale. Ganon ka-imposible. Pucha, nahigitan mo pa si De La Rosa, di ba? Solid yan mga idol, Senator Bato. Nahigitan mo pa si Tulfo, di ba? Tumaangas tong Tulfo na to kala mo kung sino to kung maka-asta kay Kuya Bongo. Ano ka ngayon, ha? Ngayon ang resulta, number 1 siya. Anong sinasabi mo na wala siyang performance, Erwin Tulfo? Ha? Pucha, Malasakit Center pa lang wala ka nang sinabi. Wala ka nang sinabi, boss. Tama. Dun pa lang uwian na Hundreds of Malasakit Center nationwide. Pucha, nagawa yan ni SBG. Ikaw, Erwin Tulfo, ano? Sumipsip ka lang naman kay Kuting, di ba? Ano naman ang ginawa mo? Wala namang iba Ginagawa ka na ba? Real talk. Bukod sa pasali-salita mo sa iyong mga news report, ha? Wala ka naman nagawa, Erwin Tulfo. Yabang-yabang mo. Tama. Di ba? Number 5 pa si Mr. Juvenile Justice Law, di ba? Si Kiko Matching, di ba? Naka 15 million pa siya mga idol. Number 6 si Marcoleta. Nako, ang astig dito mga idol. Meron tayong Marcoleta sa Senado, di ba? Another big brains na kaalyado natin sa Senado mga idol. Ping Lacson, nako, kasama to sa mga sacrificial lamb na fury ko Si Soto. Soto yung pong sinabi mo ha. Na yung sahod mo, ipamimigay mo, putya gawin mo yan, ha? Meron kang binitawan na salita, okay? Ngayon, syempre, nakaupo na yan, ewan ko kung tutuparin niya yan. Good luck sa ating lahat, mga idol. Pero bantayan natin, mga idol. Bantayan natin yan si Tito Soto kung gagawin niya ba talaga yung sinabi niya. Na yung sahod niya raw ay ibibigay niya sa mga mahihirap at mga nangangailangan. We'll see, di ba? Pia Cayetano, number 9, 14.3 million. Si Camille Villar, naka number 10 pa, mga idol. Lito Lapid, number 11. And number 12 ay si Amy Marcos. Ilan lang ang lamang ni Lito Lapid sa kanyo. Okay, samantalang number 30 naman si Ben Tulfo. Naku, kung nagkataon, 3 na ang Tulfo sa Senado, mga idol. Ang yayabang na ng mga yan sigurado. Siyempre, pucha, nakapasok na ako sa Senado. Ben Tulfo to. Di ba ganun yung mga salita ni Ben Tulfo sigurado, mga idol? Ang aangas ng mga yan. Pucha, 3 Tulfo sana ang nasa Senado, no? Sa 20th Congress. Sayang si Idol Bong Revilla. Hindi nakapasok. 100k mahigit lang yung lamang ni Tulfok sa kanyo. Sunod si Abby Binay, number 15. Abalos. Natawa talaga ako sa mga to Kawawa talaga Pinaasa silang lahat ni Kuting, no? Gusto po naman. Number 17 si Jamie Bondoc, Sayang, idol. Number 18 si Pacman. Philip Salvador, si Idol Epe. Number 19, sayang, idol. Si Buisita, number 20. Ba't kaya naisip ng mga ka-DDS natin na iboboto ko to si Buisita, no?
Eddie Mendoza, Independent, Willie Revillame, naging number 22 mga idol. 8.4 million. Vic Rodriguez, sayang talaga. Number 23, 8.2 million. Raul Lambino, sayang. Number 24, na nagkaroon pa siya ng 8.1 million votes. Sayang. Tolentino, nakakagulat talaga itong mga idol na ginawang sacrificial lamb ni Kuting. Ito pa naman yung dikit ng dikit kay Kuting, no? Alam mo yung todo sip-sip? Alam mo yung laging kasama, di ba? Sabay eventually ilalaglag ka pala. Sa bahay kasi si Tolentino kasi ano to, political butterfly to eh. Kung saan ang malakas, doon nakadikit yan eh. Kaya ayun, nilaglag ka tuloy ni Kuting. Para siyang sinipa eh, no? Silang 5 sinipa, parang sinipa sila ni Kuting mga idol. Saan na ba tayo? Okay. Tolentino. JV Hinlo. Siyempre kasama sa PDP laban yan mga idol. Binoto ko rin yan, sayang. 7.2 million yung boto niya. Doc Willie Ong, sayang din, no? 7.2 million din, number 27. Si Gringo Hunasan mga idol, sayang din. Si Luke Masamang Espiritu yun, ha? Si Luke Masamang Espiritu, 6.4 million. Naka 6.4 million pa siya mga idol. Si Doc Marites Mata, oh, sayang. Binoto ko rin to, kasama sa Duterte to. Sayang mga idol. Saka si Kibuloy syempre. Teddy Casino, si Brosas, si Calyodi, puche, yung mga pro-NPA itong mga to, oh. Yeah. Hindi rin nakapasok mga idol. Si Kerubin, sayang din. So yan guys, ang mga nasa ibaba, ang top 66 na hindi pinalad makapasok sa Senado. So ulitin ko, congratulations Kuya Bongo, you deserve it. Sa totoo lang. Pero ito, yung number 2, hindi niya ba talaga deserve yan? Kasi mas imposible pa sa fairy tale, gaya nga nasabi ko, yung pagkakapanalo ng Bam Aquino na to at ng Kiko Pangilinan na to. Di ba guys, nag-iiyak pa nga si Ate Shawin, di ba? Ba't ayaw niyong iboto si Kiko? Di ba? Alam nilang matatalo sila guys, pero ba't andirito to ngayon? So ang tingin ko dito mga idol, plans ito para lang patunayan ni Kuting na wala silang kontrol sa resulta ng halalan. So ngayon naman mga idol, good news dahil hindi po nanalo si Sundalong Kanin aka Trollanes. 1,000 po ang lamang ni malapitan sa kanya. In fairness, ambisyoso si Sundalong Kanin, ha. Matatalo mo ba kasi si malapitan? Madaling lapitan yan. Ikaw, putya, kilala ka ng buong Pilipinas na Sundalong Kanin lang naman, di ba? Kaya kahit siguro kagawad ng barangay ang takbuhin mo, hindi ka mananalo. Itaga mo yun sa bato, boy. So mga idols, ipapaliwanag ko nga po pala sa lahat na ang theory ay parang prediction lang din yan. Okay? Wala pong kasiguraduhang magaganap ang theories. Okay? Pero naka 9 out of 12 po ako sa theory ko na posibleng manalo, di ba? Pero guys, di ko po talaga ina-expect si Bam Aquino aka Pagpag. At saka si Kiko Pangilinan aka Juvenile Justice Law, no? Dahil sirang-sira po yung dalawang basura na yan. Kaya tingin ko napaka-imposible po talagang makapasok yung dalawang basura na yan. Tama. At anong sabi nung isang head ng mga troll ni Kuting? Nasabi niya, nasaan na mga DDS na nagsisisigaw na madadaya daw ang eleksyon? Tahimik bigla? Wala ng daya? Shhh! Diyos ko po naman, boy. Diyan pa lang kay Bam at Kiko, putya dayaan na eh. Tama. Imposibleng makapasok sila eh. No? Ang sabihin nyo, nabisto lang yung plan A nyo. Na plano sanang ipasok ng amo mo lahat ng mga senatorial candidates niya. Kaso, may nagsalita, di ba? Na yun yung plano nyo. Na sana, imamatch nyo lang ang mga boto ng mga kandidato nyo sa Okta Research Survey, di ba? Kaso halatang halata yung dayaan, yung karapalang dayaan, di ba? Tama. Kaya hindi nyo ginawa kasi may nagsalita, Tama. di ba? Diyos ko po naman, siguro kung di ko binanggit yun ang nangyari.
Sa totoo lang. Halata naman kasi, boy. Ano ba naman yan? May utak ka ba, boy? Ha? Nako, kung wala kang utak o mahina na ang utak mo, palitan mo na, bumili ka na. Okay? Malaki-laki naman sigurado ang sahod mo kay Kuting. No? Hindi, bili ka na ng utak, Brad. Okay? Mura lang naman yung kapag fresh, hindi pa gamit. Saka guys, kahit nga kay Marcoleta, nagulat din po talaga ako mga idols. Pucha, para lang mapatunayan nilang wala silang kontrol sa resulta ng halalan, 7 out of 12 or 11 ang pinasok ni Kuting ngayong halalan, no? Di ako makapaniwala talaga na pinaasa lang ni Kuting sina Abalos, si Binay, Tolentino, Pacquiao at si Idol Bong Revilla, no? Grabe. So idol, at yung mga hindi niya sinama at yung mga pinaasa, nako, alam nyo na. Huwag na kayong dumikit-dikit niyang kay Kuting kasi traidor yan. Tingnan nyo ginawa sa inyo ngayon. Diba? Pucha, alala nyo si Abalos mga idol? Malakas daw sa survey yan, diba? Sabi ng Okta Research, diba? Pati yan si Tolentino, diba? Pucha, wala pang eleksyon yan, panay na ang labas niyan sa social media. Kay Manny Pacquiao naman, marami ang napaniwala niya sa ano nga sabi niya? Bobo ako. Kaya, hindi siya nanalo. Ang galing ng political advisor mo, idol. Si Binay, nakakaawa. Malamang guys, kaya hindi pinanalo ni Kuting si Idol Bong Revilla dahil alam ni Kuting na solid Duterte pa rin talaga si Idol Bong Revilla. At tingin ko, nag-alangan din yan si Kuting na i-initiate ang Plan A nila na ipasok ang lahat ng senatorial candidates niya. Kasi naman guys, halatang halata ang garapalang dayaan pag ginawa nila yan. Diba? Tama. Yung Plan B naman na sinabi ko, mahahalata din ng dayaan kasi may nakapag-predict ng outcome ng Plan B. Diba? Kaya malamang ito yung Plan C na ibenta ang 5 nilang kandidato. Tapos, nagpasok siya ng 3 PDP laban sa 2 Pinklawan. Kaya 6 lang ang naipasok niya para nga naman hindi halata na may control sila sa resulta ng halalan. Diba? Diba nga ang binigay kong halimbawa ay yung boto at survey niya nung election 2022, diba? Yun guys, ang garapalang dayaan talaga. Minatch lang sa survey ang boto niya no? Kaya nga guys, syempre aware na po si Kuting na pag inulit nila yon ngayon, halatang halata na talaga sila. Kaya naman yung Plan C na lang po talaga ang initiate ni Kuting mga idol. Pero dapat ginawa nila yung Plan A para malaman talaga nila kung gaano kalakas ang people power. Diba? Tama. Iyak sana si Kuting kung pinilit nila yung Plan A niya, no? So guys, dahil po sa resulta ng senatorial election ngayon, alam ko pong marami pong masaya. Dahil hindi po nila mai-impeach si VP Sara sa upper house or sa Senate. Dahil po 6 ang sure na magsisay no na ma-impeach si VP Sara mga idols. Nandiyan po sigurado si Senator Kuya Bongo, Senator Bato, Senator Marcoleta, Senator Pia Cayetano, Senator Camille Villar at Senator Amy Marcos. So 6 na yun mga idols. Doon naman sa mga existing senators ngayon, nandyan po si Idol Robin, Loren Legarda, solid yung mga yan. Si Raffy Tulfo, wala yan, may sariling mundo yan. Si Gatchalian at Cheese, ewan ko. Mukhang parehas political butterfly ang mga yan. Si Villar, Shurian at si Jinggoy at si JV Ejercito. At syempre, Zubiri at Cayetano. Yan si Riza Ontivirus, basura yan. Wala tayong maaasahan dyan. So kung bibilangin po natin ang sure na magno-no na ma-impeach si VP Sara, ay ilan ba? Sige, bilangin natin mga idol So ito guys, yung mga new senators, itong mga to. Yung mga yan, okay? Itong mga to yung mga existing senator ngayon na mag-graduate sa 2028. Okay ba? So guys, bilangin natin Okay, ibaba muna natin mga idol. Yung sa mga bandang itaas, ang mga magsisay no na ma-impeach si VP Sara, okay? So itong 6 na to, sure yan.
Okay, si Kuya Bongo, si Bato, si Aimee, si Marcoleta, Pia Cayetano, and Camille Villar. Okay? Ito si Bam, sure yan, anti-Duterte yan. Walang kwenta yan eh. Si Ping Lacson, saka si Lito Lapid, political butterfly yan. Hindi pa alam kung anong sagot ng mga yan. Si Erwin Tulfok, sigurado yan, pro yan. So itong mga to, itong mga political butterfly, gilid natin mga idol. Okay? Ito si Erwin Tulfok, mag-say yes yan, sigurado. Balimbing yan eh. Ito si Soto dahil kaalyado. Oo, siguro. Oo, guys. Sigurado yan. Ito, political butterfly din to. Pero tingin ko mag-say yes yan. Okay, okay. Lagyan natin dito. Okay, lagyan natin yan dito. Urong natin ang konti. Okay. So, sa area na ito mga idol, itong dalawa na to, political butterfly dito. Okay? Lagyan tayo dito ng text mga idol. Lagyan natin ng political butterfly. Okay. Dito, yung mga pro-impeachment. Okay, so yan guys yung mga pro, okay? Siyempre at natin ng konti para lumong ng konti, okay? Siyempre guys, si Idol Robin Padilla, kaalyado natin yan mga idol, sure yan. Si Legarda, oo, kaalyado natin yan, sigurado atin yan. Hindi ko alam kung ba't binilagay nung mga reporter dun sa ano nila. Nakalagay dun swingy, di ba? Ibig sabihin dun political butterfly yung mga yun. Ito mga to, ito political butterfly ba to? Oo, sabihin natin political butterfly yan. Ito si Wing Gatchalian, political butterfly din yan. Si Cheese, same yan mga idol, political butterfly yan. Ito, yan, kaalyado natin yan mga idol. Yan. Kaalyado natin yan si Villar. Okay, si Alan Peter Cayetano, syempre atin yan mga idol. Okay, ito si Mig Zubiri, atin din yan, sigurado. Si Villanueva, ano ba mga idol sa palagay nyo? Political butterfly or po? Political butterfly yan. So pwedeng mag-say yes yung mga yan, pero wala nang silbi yung mga sagot nilang yes. JBRs ito, ating yan, sigurado. Ito, mag-say yes yan siguro. Naging pro-impeachment yan. Si Jinggoy, sure ating yan mga idol. So yan mga idol ang posisyon ng mga pro-impeachment. Yung mga yan. Siguro ito si Lacson idol, siguro magiging pro yan. Magiging pro-impeachment yan. Ano yun eh, alyansa yan eh, di ba? So magiging pro yan. Siguro ito magiging pro din to. Si Lito Lapid. Okay, itong mga to, political butterfly yung mga yan. Itong mga to. Okay. So mga idol, so yan po sila. 4 na political butterfly. Di pa alam kung sino ang susuportahan ng mga yan eh. Kasi kung saan ang malakas, doon lang yung mga yan eh. Okay, so ito, sa area na to mga idol, pwedeng maging pro-impeachment to mga to. Yung mga yan. So ilan lang sila? 2, 4, 6, 7. Oh. Plus 4, 7, 8, 9, 10, 11 lang sila mga idol. Eh tayo, yung mga kaalyado natin, ilan to? Kaya natin para maganda-ganda ang posisyon mga idol. Alatang graphic artist, ginamit sa Photoshop eh. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mga idol, 13 ang magsisay no. Anti-impeachment. Against VP Sara Duterte. Yan mga idol nakita na natin. So guys, hindi po mai-impeach si VP Sara mga idol. Sure tayo dyan mga idol.
Sabihin na natin na yung iba dito sa mga anti-impeachment na to, meron dyan bumaliktad o mga political butterfly. Sino naman kaya? Siguro si Legarda, pwede. Pwede si Legarda guys, ya, pwede. Tapos JVRs, hindi pa baliktad yung mga yan. Ito pwede. Si Aimee, political butterfly din yata yan eh. Pero tingin ko hindi kasi dinikitan niya si Sara eh. Marcoleta, sure ating yan. Pia Cayetano, dahil kapatid niya si Alan Peter Cayetano, tingin ko hindi babaliktad yan. Okay, si Camille Villar, hindi rin yan. JV Ejercito, at si Jinggoy, hindi yan. Sure ating yan, sigurado. So guys, yan po ang diagram. Next diagram, no? Diagram ba tawag nito? O ano lang? Positioning or anything, basta. Yun na yun. So yan po ang mga pro-impeachment, sina Lacson, sina Soto, Erwin Tulfo, kasi sa Lito Lapid, kasi 4 na alyansa yan yun eh. Tama. Itong dalawa na to, sigurado magiging pro-impeachment yung dalawang basura na yan. Saka ito, kasi dilawan yung mga yan eh. So anti-Duterte yan for sure. Tama. Itong mga to, political butterfly itong mga to. Hindi ko alam kung sinong pinapanigan ng mga to. So yan po ang magiging bilang natin sa Senado mga idol. Pero kung napasok nila yung 12 nila, tagilid tayo dun mga idol. Kasi ito, magiging ano pa to, magiging ano to eh, 12, 13, 14, 15 sana sila mga idol. So mananalo sana sila. Pero dahil hindi nagtagumpay yung plan A nila, ang na-initiate po nila mga idol ay yung plan C. So hindi po nakapasok lahat ng alyansa. So good news yun mga idol. Dahil 6 lang sa kanila yung nakapasok, 2 pa sa 6 na yon, kaalyado pa natin. Kaya malabo nang ma-impeach si VP Sara mga idols. So good news po ito mga idol. 'Di ba?